is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. Positibo si US President Donald Trump na malapit nang matapos ang 3 daong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos ang pakikipag-usap kay Putin sa Alaska noong Biyernes, nakausap naman ni Trump sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Lunes. Ayon kay Trump, handa siyang tumulong para magkaroon ng trilateral meeting kasama si Putin at Zelensky, bagay na sinang-ayunan ng Ukrainian President. I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Bahagi rin ng mga napag-usapan ang mga usapin sa seguridad at humanitarian concerns. Kabilang dito ang planong pagbili ng Ukraine ng mga American weapons sa pamamagitan ng pondo mula sa mga kaalyado sa Europa at ang paggawa ng Ukraine ng sariling mga drone na bibilin din ng Estados Unidos. Kasama sa natalakay ang issue sa mga teritoryo ng Ukraine na nasakop na ng Russia. Matapos ang bilateral talks kasama si Zelensky, tinawagan din ni Trump si Russian President Vladimir Putin kaugnay ng detalye ng naging usapan sa White House. Bukod kay Zelensky, humarap din kay Trump ang iba pang European leaders tulad nila NATO Secretary General Mark Rutte, British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, Finnish President Alexander Stubb, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz at European Commission President Ursula von der Leyen. Nananatiling matibay ang posisyon ng mga ito kaugnay ng digmaan sa Russia at Ukraine. Nais nila ang agarang pagpapatupad ng paghinto ng karahasan at tigil putukan. We all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia. Binigyan diin ni Merz na hindi maaaring magpatuloy ang usapan hanggang hindi tumitigil ang labanan. Sa panig naman ng France, iginiit ni President Emmanuel Macron ang kahalagahan ng mga kasunduan para sa Ukraine bilang resulta ng pagpupulong. Bagamat wala pang kasiguraduhan ang paghaharap ni Zelensky at Putin, umaasa si Trump na may hinto na ang mga pagpatay sa lalong madaling panahon. We'll see, and in a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue. We'll do our best to get it ended. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.